Lin Yunxing, ang mga Immortal Emperors ay hindi nakikipaglaban ng pisikal. Paano mo siya pinasukan ng dugo ng ganoon? Si Lin Yunxing na nasa likod ng lahat ng ito ay nagkunwari na walang alam, sinasabi, alam ng lahat na hindi natin dapat pag-usapan iyon dito. Umubo ng 2 beses ang matandang Immortal Emperor. Lin Yanqing, o Lin Yanqing, isang Immortal Emperor na nagtatago sa universo ngunit nakabitin pa rin sa salitang iyon sa kanyang puso. Medyo nakakahiya, sa totoo lang. Ang isa pang babaeng Immortal Emperor ay hindi sumang-ayon, nag-iingay, ay. Nakakahiya, hindi sa tingin ko. Sinusuportahan ko si Lin Yanqing. Kung mayroon kang salitang iyon sa iyong puso, kailangan mong maging determinado. Paano mo masasabing kinakatawan mo ang salitang iyon kung ang iyong mga aksyon ay hindi nagpapakita nito? Ang iba pang mga babaeng Immortal Emperors ay tumanggo sa pagsang-ayon. Exactly, hindi ba't dapat na mamuhay ng comfortable ang isang Immortal Emperor? Nagulat si Lin Yunxing, tumitingin sa babaeng Immortal Emperor at sinasabi, hindi ko napagtanto na isa kang Immortal Emperor. May backstory din ako, haha, pinupuri mo ako. Nakita ko na ang aking patas na bahagi, sa dami at kalidad. Si Lin Yanqing ay tila may naalala. Dahil ang lahat ay nandito sa oras na ito, paano kung magtaas tayo ng isang baso upang magdiwang? Sa ganoon, pamitik siya ng kanyang mga daliri at hindi mabilang na malalaking banquet tables ang lumitaw. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ngayon na ang Great Tao Tide ay nalutas, oras na para sa ating mga Immortal Emperors na magsaya. Nang makita siyang naglalagay ng ganoong kapistahan, nag-cheer ang lahat. Hindi masama, hindi masama. Palaging nag-iisip si Lin Yunxing ng maaga. Hey, hindi ba ito ang palagi nating gusto sa mga pagtitipon? Kumain na tayo. Lumapit si Lin Yunxing sa matandang Immortal Emperor, nakangiti. Mayroon akong ilang mga kaibigan na nagtataka ako kung maaari silang sumali sa kasiyahan. Tumawa ang matandang lalaki. Nagbigay ka ng isang malaking kontribusyon sa paglutas ng Great Tao Tide sa oras na ito. Siyempre, ang maliit na hiling na ito ay ibinibigay. Si Wu Wang ay nagwawalis ng sahig, biglang nakita ang isang special vortex na lumitaw sa tabi niya at bago pa man niya malaman kung ano ang nangyayari, may humawak sa kanyang braso. Nagulat si Wu Wang. Sandali. Bumulong si Lin Yunxing, Wu Wang, huwag kang matakot. Halika sa akin. Sa pagpasok sa Emperor's Fallen Land, natulala si Wu Wang. Ito ay, tinapik ni Lin Yunxing ang kanyang balikat, sinasabi, hindi ka kailanman masaya na nakakulong sa Immortal Sect. Ito ay ang perpektong pagkakataon para sa iyo na makita ang mundo. Medyo nasabik si Wu Wang. Ito, ibig bang sabihin nito ay maaari akong pumasok ng hindi nagbabayad ng fee? Hehe, bukod pa rito, ikaw ay napakasipag at inalagaan mo rin ang aking disipulo. Hindi ba't maliit na bagay lang na imbitahin ka sa Immortal Emperor's Club? Hihihi, nasa na ako ngayon. Mas maganda kung maaari mo akong ipadala pabalik sa bahay. Narinig ito, agad na itinulak ni Lin Yanqing si Wu Wang pasulong. Tigilan mo na ang kalokohan. Kumain ka na. Ang pagkain ay lahat ng paborito mong mga bagay. Tumakbo si Wu Wang sa isang banquet table, naniningning ang kanyang mga mata sa pagkain. Wow! Talagang paborito ko ito. Hey! Tumangala si Lin Yanqing. Nag-isip sa sarili si Chu Jiang, aking disipulo. Wuji Immortal Sect o kahit na ang kamanghamanghang yang Immortal Realm sa universo na ito. Kahit isang maliit na alikabok ay hindi kung saan naruroon ang master na ito, maliban sa isang salita, love, emotion. Ang ibang mga bagay ay hindi mahalaga, ngunit ikaw ay naiiba. Makakaranas ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan at sa wakas ay magiging tulad ng master sa Lonely World. Ngunit walang kalungkutan. Hindi nagtagal, bumalik si Lin Yanqing sa kanyang maliit na mundo muli. Sa sandaling lumitaw siya, ang mga mata ng 2 maliit na batang babae sa nayon ay nagniningning. My lord, bumalik ka na. Bahagyang tumanggaw si Lin Yanqing. Bumalik na ako. Nag-enjoy ba kayong dalawa sa bahay nitong mga nakaraang araw? My lord, mukhang masaya ka. May magandang nangyari ba? Well, may magandang nangyari. Nilutis ko lang ang isang malaking issue. Ngayon na wala na akong anumang mahalagang mga bagay, maaari akong makipaglaro sa inyong dalawa ng kaunti pa. Oh, tama. Sa tingin ko ay nakalimutan ko ang ilang mga bagay. Hindi ko na matandaan ngayon. Sa sandaling ito,
sa Emperor's Fallen Land, ang tiyan ni Wuwang ay umbok. Og, talagang nabusog ako. Lin Yingqing, kailan tayo babalik? Hindi siya nakakarinig ng sagot, nagsimula siyang lumingon. Ha, bakit walang sumasagot? Saan siya naglaho? Isang mabait na Immortal Emperor ang nagpaalala sa kanya, Elder Leo ay bumalik sa Immortal Sect kanina. Narinig ito, nagsimulang sumigaw si Wuwang. Lin Yingqing, ibalik mo ako. Iniwan mo ako dito. Paano ako makakabalik sa Immortal Sect? Samantala, pagkatapos ng 3 araw, nagising si Lin Xuan mula sa kanyang cultivation. Muli sa City Lord's Mansion, kinuha niya ang salamin upang hanggan ang kanyang gwapong mukha. Mukhang ganap na gumaling na ang mga sugat sa paso. Muli siyang lumabas ng kwarto. Nakita siya ng blonde girl, agad na lumingon. Ang kanyang tono ay mukhang nagmamadali. My lord, Lin Xuan. Nang makita ang kanyang matinding reaksyon, tumawa si Lin Xuan at sinabi, hindi na kailangan maging ganoon kapormal. Tawagin mo lang akong Lin Xuan. Ang alipin na ito ay hindi maglakas loob. Bumantong hininga si Lin Xuan ng dramatiko. Dude, mayroon akong pinaka-progressive na mga ideya sa edukasyon. Kapag free ako, talagang kailangan kong bigyan ka ng isang crash course sa edukasyon. Makinig ka, little sis. Ang feudalism ay hindi cool. Kailangan nating matapang na tanggihan ito at sabihin ang hindi sa pang-aapi at pagsasamantala. Ang blonde girl ay nakatayo lang doon na may mga question marks na lumalabas mula sa kanyang ulo. What on earth ang pinagsasabi niya? Wala akong naintindihan na isang bagay. Sinasabi ba niya na kasalanan ko? Sa pag-iisip nito, agad siyang lumuhod. My lord, alam ng alipin na ito ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang mukha ni Lin Xuan ay napuno ng mga linya. Crap, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sai, mukhang medyo malayo ang biro na iyon. Tumayo ka, dalhin mo ako sa iyong City Lord. Sa sandaling nakita niya si Lin Xuan, sinalubong siya ni Churu ng may ngiti. Lin Xuan, kumusta ang iyong paggaling? Sir, haha, salamat sa mga biyaya ng City Lord, okay na ako ngayon. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Churu habang tiningnan niya si Lin Xuan ng may lumalaking pag-aproba. Napakagaling. Hindi alam sa masasamang pag-iisip na umiikot sa isip ni Churu, pinagsama ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay. Maswerte ako na may pangangalaga ang City Lord, kung hindi, sa aking kasalukuyang cultivation na gumagala ng malaya sa Heavenly Moon City na ito, natatakot ako na magiging mahirap na makayanan ang mga pag-atake ng mga malakas na cultivators. Tumawa si Churu bilang tugon. Sir Lin Xuan ay masyadong formal. Sino man na maglakas loob na maging kaaway ni Sir Lin Xuan ay nagiging kaaway ni Churu. Haha, ang City Lord ay masyadong mabait. Ang City Lord Chu na ito, kahit na ang kanyang mga salita ay hindi reliable, lumalabas na siya ay isang mabuting tao pa rin. Si Churu ay tumitingin kay Lin Xuan na may mga matang puno ng perverted horniness. My little pet, ang iyong swerte ay darating pa. Sa mga pag-iisip na iyon, nagsalita siya, Sir, umakyat lang dito at bago mo pa ma-enjoy ang tanawin ng Chen Region, kailangan mong makaranas ng insidente na ito. Tunay akong nahihiya. Kung walang gagawin ngayon, bakit hindi mo ay enjoy ang isang tour sa paligid ng lungsod kasama ako at bigyan ako ng pagkakataon na mag-ayos? Bihira lang ako dito. Ang hindi pagbili ng ilang immortal grade mental cultivation methods at magic treasures ay magiging isang aksaya. Sa pag-iisip nito, sumagot si Lin Xuan. Kung gayon, magalang akong susunod sa iyong utos. Pagkatapos nito, pumunta sila sa commercial district ng Heavenly Moon City. Hindi pa rin nagbibigay ng pansin, biglang narinig ni Lin Xuan ang isang shop assistant sa gilid ng kalsada. Esteemed guest, ang aming shop ay mayroong lahat para sa iyo. Ang pagpasok sa aming shop ay aming biyaya at mas higit pa, ang iyong sariling malaking pagkakataon. Dahan-daang lumapit si Lin Xuan, nakangiti. Kailangan ko talagang bumili ng ilang mga bagay. Nagtataka ako kung ang iyong shop ay mayroong anumang bagay na makakakuha ng aking mata. Oh, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng esteemed guest. Ang aming shop ay kabilang sa pinakamalaking trading guild sa Heavenly Moon City na may mga sangay sa buong Chen Region. Ano ang kinatatakutan mo? Tiyak na makakahanap ka ng isang bagay na gusto mo. Pumasok si Lin Xuan sa shop at nakita ang kumikinang na mga magic treasures na nakadisplay sa mga shelves,
kumikislap. Talaga nga na hindi sila masama. Wrap them all up for me. Narinig ito ng errand boy at natulala. Ang kanyang pagsasalita ay nagsimulang mautal. Guest. Sinasabi mo na i-wrap lahat iyon. Okay, esteemed guest, pakiusap, maghintay ka ng isang sandali. Hindi nagtagal, ilang yards na puno ng mga magic treasures ang dinala at ang may-ari ng shop ay dumating na rin. Esteemed guest, narito ang iyong order. Pagkatapos umalis ni Lin Xuan, bumulong ang errand boy, Master, gumastos lang siya ng kaunting spirit stones. Hindi man lang sapat upang makakuha ng gold card, tama ba? Ang may-ari ng shop, habang inaabot ang gold card kay Lin Xuan, ay sinabi ng may paghamak, ano ang alam mo? Sa ganoong kabata na edad, kaya niyang maglabas ng ganoong kalaking pera at lahat sila ay mataas na grado na spirit liquids. Mas maganda pa kaysa sa spirit stones. At hindi lang iyon, kahit na ang mapanakot na City Lord Churu ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Maaari bang maging simple ang pagkakakilanlan ng ganoong kabatan na lalaki? Narinig ito ng errand boy at parang may naisip siya. Sinabi niya, maaari ba na ang Qin Emperor ay gusto ng bagong flavor? Thuak. Agad na binutukan siya ng may-ari ng shop. Walang hiya. Maaari ba nating pag-usapan kung ano ang gusto ng Qin Emperor? Medyo nainas ang errand boy. Hindi ba't ikaw ang unang nagsabi niyan? Paano naging ako ang walang hiya? Sa paglabas, si Churu ay lubos din na nagulat sa pagiging extravagant ni Lin Xuan. Ang batang iyon ay talagang nag-aaksaya ng pera. Ano ang isang magandang investment? Orihinal na gusto ko siyang dalhin upang bumili ng ilang extravagant toys upang madali ko siyang makuha sa ganoong paraan. Kailangan kong magplano ng iba pa. Sandali, ano ang tinititigan ng maliit na batang ito? Sinundan ang tingin ni Lin Xuan, tumingin si Churu sa shop sa kabilang panig at nakita ang mga bodices ng mga babae, skirts, at underwear na nakabitin doon. Ito ay nagpahiya kay Churu. Ang maliit na batang ito ba ay talagang gusto ito? Sa sandaling pumasok si Lin Xuan, isang magandang batang babae ang lumapit, nakangiti. Ano ang gusto mong bilhin, young master? O paano kung bilhin mo na lang ang aliping babae na ito? Nagmamadaling itinulak siya ni Lin Xuan palayo. Pakiusap, lumayo ka sa akin ng kaunti. Ako ay isang matuwid na lalaki. Gusto kong bilhin ito. Isang mahabang skirt, isang silk chemisole na may jade hairpin. Ang style na ito ay napakaganda. Ang aking shifu ay tiyak na magiging napakaganda kung isusuot ito. Narinig ito ng sales girl at matalino siya. Young master ay may napakagandang mata. Ang item na ito ay hinabi mula sa silk ng juvenile lovebird ng Doom Abyss. Alam ng lahat na ang magagandang lovebirds ay mga kambal na espiritu. Kung ang isa sa kanila ay mamatay, ang isa ay tiyak na hindi mamumuhay ng mag-isa. Mabilis siyang pinutol ni Lin Xuan. Huwag mong sabihin ang mga walang silbi na bagay na ito. Sabihin mo lang ang presyo. Tungkol sa marketing ng produkto na ito, napakapamilyar ko na dito. Ang mga salita ni Lin Xuan ay nagpalito sa babae. Ano ang problema? Bakit hindi sinusunod ng batang ito ang karaniwang script? Anuman, sinabi lang niya ang isang presyo. 100 spirit stones. Siyempre, kung talagang gusto mo, young master, ang kaunti lang na mas mababa ay hindi na out of the question. Kinuha ni Lin Xuan ang isang pouch at sinabi, narito ang 100 spirit stones. Kunin mo na sila. Sa loob, sumisigaw siya. Ang isang bagay na ganoon kamamahalin at gusto mo lang ng 100 spirit stones. Ang producer na ito ay hindi magaling. Kung ako siya, ibebenta ko ito ng hindi bababa sa 4 o 5,000. Ang mga mata ng babae ay nagniningning. Talaga. Ito ay mas mahusay pa kaysa sa spirit stones. Kung alam ni Master na ang alagad niya ay hindi man lang naghaggle para sa 100 spirit stones, hindi siya magiging masaya. Sige, i-wrap ko na ito para sa iyo, young master. Habang pinapanood ang eksenang nangyayari, ngumiti si Churui at sinabi, sino ang mag-aakala na ang inyong kamahalan ay may ganoong nakawiwiling libangan? May isang auction na magaganap ngayon sa labas ng lungsod, kung saan ang lahat ng uri ng treasures ay maaaring mabili, tulad ng nakita mo rito. Interesado ka ba? Ang inyong kamahalan. Malumanay na pag-isip ni Lin Xuan. An auction, sabi mo. Maganda iyan. Ang lugar na ito ay halos isang holy land para sa paghahanap ng mga treasures.
Hindi nagtagal, sa Cloud Peak Merchant Guild's auction house, dumating na sina Lin Xuan at Chu Rui. Dahil bumili siya ng VIP ticket, dinala si Lin Xuan sa isang pribadong pavilion. Sa loob, dalawang magagandang babae ang bumati sa kanya. Young Master, pakiusap, hayaan ni na Xiaodai at Fenner na pagsilbihan ka. Ngunit tumanggi si Lin Xuan. Nandito ako para sa auction upang makahanap ng mga treasures. Hindi ko kailangan ng kasamang babae. Narinig ito ng babae, tinakpo niya ang kanyang bibig at tumawa. Is that so? Ngunit lahat ng iba pang services ay kasama na sa iyong ticket, young master. Sigurado ka ba talagang hindi mo sila kailangan? Umiling si Lin Xuan. It's just a bit of money, ladies. Huwag niyo na itong masyadong isapuso. Kung gayon, naiintindihan ni Fenner. Mas gusto ng young master ang mga lalaki, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Lin Xuan at tumingin siya pabalik ng may bahagyang inis. I just want to pick up treasures at this auction, that's all. Wow! Huminahon ka, young master. Kung hindi gusto ng young master ang mga babae, hindi lalapit si Fenner. Ayos lang iyon. Malapit nang magsimula ang auction. Kung may makita kang gusto mo, young master, sabihin mo lang kay Fenner na magbid para sa iyo. Si Chu Rui, na pinagmamasdan siya sa buong oras, ay bahagyang kumunat ang noo. Siya ay ganap na walang pakialam sa pera, ayaw ng babaeng kasama, ngunit bakit siya bumili ng ganoong klaseng item kanina? Maaari kayang si Lin Xuan ay may kakaibang mga kagustuhan. Isa siyang tunay na kaakit-akit na pet. At hindi nagtagal, lumabas ang auctioneer para sa session na ito. Ito ay isang babaeng nakatalukbong ang mukha. Sa paghusga sa kanyang figure, marahil siya ay napakaganda. Esteemed guests, salamat sa inyong mahabang paghihintay. Ang Cloud Peak Merchant Guild Auction ay magsisimula na ngayon. Ang una ay isang obra maestra na ginawa ng isang grand artifact refiner bago siya pumanaw. Tinaya ito ng aming guild bilang isang top-tier immortal grade treasure. Ang panimulang bid ay 500,000 spirit stones, at ang bawat increment ay hindi dapat mas mababa sa 10,000. Nang ilabas niya ito, isang maningning na jade gemstone ang lumitaw sa harap ng lahat. Wow! Ang kailanawan ng jade pendant na ito ay talagang kamangha-mangha. Nagsisimula na sila agad sa isang heavy hitter. Seryoso, hindi nakapagtataka na ito ang Cloud Peak Merchant Guild. Mabilis na nagsimula ang mga bids. 510,000, 550,000, 600,000, 950,000. Pinagbid ni Lin Xuan si Fenner ng 1,000,000 para sa kanya, ngunit kaagad, isang matabang binata ang nagtaas ng kanyang bidding paddle. 1,300,000. Hindi naniniwala ang young master na may sinumang mas mayaman pa sa akin sa maliit na lugar na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumisi si Chu Rui. Anong utter idiot? Sa huli, itinaas ni Fenner ang paddle ng mataas muli. 1,400,000. Gusto pa sanang sumigaw ng matabang binata, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang katabing attendant. Young master, huminahon ka. Ang nagbibid sa kabila ay tila galing sa City Lord's Mansion. At ganoon na nga, hindi nagtagal, nakuha ni Lin Xuan ang halos lahat ng mga auctioned items sa napakababang presyo. Nang ihatid ang mga items sa kanya, medyo nagulat si Lin Xuan. Kaya pala, ang pagsunod sa iyo ay may ganitong uri ng espesyal na privilege, ha? Ngumiti lang si Chu Rui. Kung may gusto ang inyong kamahalan, huwag lang pag-usapan ang iilang items na ito. Maging ang buong auction house ay halos iyon na. Kung pagbabasehan, ang aking maliit na pet ay nagsisimula ng kumagat sa bait, hindi ba? Gayunpaman, tumawa lang si Lin Xuan at sinabi, haha, kapag tumatanggap ka mula sa iba, pakiramdam mo ay nakatali ang iyong mga kamay. Kapag kumakain ka mula sa iba, ang iyong mga salita ay nagiging malumanay. Kahit na ikaw, City Lord Chu, ay isang mabuting tao, ang sobrang pagkakaroon ng utang na loob sa sinuman ay hindi maganda sa pangmatagalan. Narinig na tinawag siyang mabuting tao, puno ng tanong ang ulo ni Chu Rui. What the hell? Ako ay isang mabuting tao. Nagpatuloy lang si Lin Xuan. Bukod pa, ako ba ay kulang sa pera? Kung may makita akong gusto ko, bibilhin ko lang ito. Hihi, ang master ko ay ang pinakamayamang babae sa lahat ng heavens. Hindi ako kulang sa pera.
Kaagad, tumingin si Lin Xuan sa ibaba at nakita ang mga tao na nagsisimula ng gumalaw. Nagtaka siya, anong nangyayari? Bakit hindi kayo nagpapatuloy? Paliwanag ni Churui, hindi ba dahil nabili na natin ang lahat? Pagkalabas ni Lin Xuan sa pavilion, isang boses mula sa ibaba ang tumawag. Sandali, esteemed sir, mayroong isang item sa auction na ito na talagang kailangan ko. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na makipagkompetensya sa presyo? Nagtatakang tanong ni Lin Xuan, hindi ba binibigyan na kita ng pagkakataon na makipagkompetensya? Ngunit ang mukha ni Chu Rui ay nagiging hindi kaaya-aya habang tinitingnan niya ang nagsasalita. Sa pagkakita ng nakamamatay na tingin na iyon, mapait na ngumiti ang lalaki sa kanyang puso. What do you think? Maaari mo akong hayaan na makipagkompetensya, ngunit ang taong nasa tabi mo ay siguradong hindi. Gayunpaman, nagtiimbagang pa rin siya at sinabi, alam mo, baka hindi mo alam ito, ngunit noong bata pa ako, naharap ako sa mahirap na panahon. Ang aking ama ay namatay ng maaga, at ang aking ina ay nag-isa na nagpalaki sa aming 7. Ngayon, mayroon siyang malubhang sakit, at tanging ang item sa auction na ito ang makagagamot sa kanya. Nakiusap ako, sir, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagulat si Lin Xuan, ngunit hindi, ko naman sinabi na hindi kita hahayaang makipagkompetensya para sa presyo, hindi ba? Ang mga auction ay tungkol sa kung sino ang may pinakamataas na bid. Kung sapat na mataas ang bids mo, ano ang magagawa ko? Gusto mo ba na maglibot ako at pumatay ng mga tao at magnakaw sa kanila? Tinitigan ng matandang lalaki si Lin Xuan, iniisip sa kanyang sarili, noong una, kung hindi dahil sa impluwensya ng City Lord's Mansion, mabibili mo ba ang napakaraming magagandang bagay? Ngunit kailangan niyang sabihin, dahil ganoon ang sinabi mo, young master, kukunin ko na lang ito sa sarili kong paraan. Umasa tayo sa ating mga skills sa susunod na auction. Kung sino ang may mas maraming pera, siya ang mananalo. Muli, nagsalita ang auctioneer. Esteemed guests, ang susunod na treasure ay ilalabas na. Pakiusap, ihanda ang inyong mga bidding paddles. Pagkalabas ng item, ang matandang lalaki na nagsalita kanina ay nagtaas ng kanyang paddle at sumigaw, 2 million. Hindi man lang kumaibot si Lin Xuan. 2.5 million. 2.6 million. Hindi gumalaw ang matandang lalaki. Si Lin Xuan ay nanatiling walang pakialam, 3 million. Ang mga mata ng matandang lalaki ay duguan na. 3.5 million. Si Lin Xuan ay nanatiling kalmado, 4 million. Nanginginig sa galit ang matandang lalaki. 4.5 million. Si Lin Xuan ay mayaman at matapang, 5 million. Agad na bumagsak ang matandang lalaki. Hindi ito ang flow ng isang auction. Ito ay dahil hindi ako makapagkompetensya sa presyo. Ngunit nang matanggap ni Lin Xuan ang auctioned item, nagulat siya. This is a defensive armor. Seryoso ka ba? Sa tabi niya, tumawa si Chu Rui. Gusto mo ba ito, sir? Ang City Lord's Mansion ay mayroong marami. Bakit pa kailangan bumili? Sadyang ang laki na ito ay masyadong maliit para sa akin. Ang armor na suot ko ngayon ay 12-dosenang beses na mas maganda kaysa sa mga ito. Sir, kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa aking silid mamaya upang subukan ito. Sa bango ng kanyang hininga na tumama sa kanyang mukha, sumuko si Lin Xuan at mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi bale na, nakakapagod ang pagbibid ngayon, magpapahinga na ako. Hindi sumuko si Chu Rui sa pagsubok na akitin siya. Kung gayon, dapat ba akong mag-utos na maghanda ng mainit na tubig sa iyong silid para makapag-relax ka? Mabilis na tumanggi si Lin Xuan. Haha, masyadong mabait si City Lord Chu. Si Lin Xuan ay sanay sa hirap. Magiging maayos ako pagkatapos ng isang gabing pahinga. Salamat sa iyong hospitality ngayon, City Lord Chu. Babalik na ako sa aking silid. Doon, mabilis na umalis si Lin Xuan. Sa pagkakita sa kanyang pagtakbo, isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Chu Rui. Pagkabalik niya sa kanyang silid, lalo siyang nagalit sa tuwing iniisip niya ito. Inihagis niya ang wine jar sa harap niya at sumigaw, may tao ba dyan? Halika rito, pumunta ka at kunin mo si Yurang. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang blonde girl. Agad na nagtanong si Chu Rui. Nakuha mo ba ang item? Ang mga labi ng blonde girl ay bumaluktot. Yes, master, kumpleto na ang misyon.
Kung gayon, maaari ka nang umalis ngayon at magdala ng ilang tao pa kasama mo. Tinanggap ng blonde girl ang utos at kaagad na tumango. Naiintindihan ng alagad na ito. Aalis na ang alagad na ito. Salamat po sa panunood.